morning! Dito natin dito sa Sapa, Vietnam. And ito yung highlight ng trip natin, Pansipan sa kanyang glass bridge. Samahan nyo kami. Go! Dito tayo pupunta sa Sapa Station. Meron ticket si Sherlyn para sa train na book niya raw online. So, wala namang schedule yung train. Punta ka lang dyan, papakita mo lang yung tickets mo. Oh, so ganito yung itsura niya sa loob. Pero parang hotel eh. May restaurants, may shopping mall. Tinanong namin dun sa parang reception kung kukuha pa ba ng tickets dun sa, kasi online kami nag-book eh. Sabi pwede na raw dumiretso. Papakita lang siguro yung parang QR code. Dito na tayo sa entrance ng pasakay ng train. And Sapa Station nakalagay. And nandun si Kuya Guard. And titignan yung mga tickets. So pakita lang ni Sherlyn yung QR code natin. Nice, thank you. Okay, so dito na tayo. Ito na. Sakayan na ng train. Nalagabang na pito. May kita ko pala eh. After mga parang 10 minutes, 10 to 15 minutes yung biyahe, dito na tayo sa Mong Wat Station. And alam ko, ito na yung Pansipan. May nakalagay kasi doon, Pansipan. This is, uy, malamig. Kabayo, bagyong-bagyo. Saan? O nga. Ito mga kabayo. Bagyong-bagyo daw sabi ni Shirley. Pero hindi pink yung buhok. So, bago ka sumakay sa cable car, pwede ka muna mag-picture dito. Cute to. Ito may mga swan. Ito sa gitna niyan magpipicture. So, ito yung pinakasikat dito, yung ladder. Yan ang pupuntahan natin. Namin mag-picture dun sa hagdanan. So, diretso na daw tayo sa cable car. Hindi na namin iikutin tong mga picture spots dito. Ayan, cable car station. Sundan lang natin yan. Pero feeling ko, dun yung may packet sa taas eh. So, buti na lang hindi pala rito sa hagdan yung daan. Pero dito sa kalsadan to, napaakyat din. Ningal ako. Grabe yung packet. Kakaingal. Marami pa daw akyatan, sabi. Marami pa? Win tayo? 2,000 years later. Finally, after ilang minutes ng paglalakad, malapit na tayo sa cable car station. So doon na yung pasakay ng cable car. And dito tayo ngayon sa taas. Ayan, ayan ang nilakad natin. Konting kembot pa pala. Ba't biglang pababa naman tong escalator? Alang ya, na-scam pala kami. Ba't parang dito lang pala yung sakay ng cable car? Sinundan lang namin yung mga signs eh. At least exercise natin. Wala palang pasokan doon. So talagang aakyat ka doon. Pasok ka rito sa building na to. Tapos baba ka rin. Talagang paiikutin ka pala nila. So after parang mga 20 minutes din yung pila namin. Ito na, pasakay na tayo ng cable car. Ang laki pala ng cable car dito. Ay, tayo unang sasakay. Nung sa Bana Hills na solo namin yung cable car. Pero ito eh, ay! Oh, sige, go. Ito, ang laki. Matagal din yung biyahe ng cable car. Para mga 20-25 minutes din, ano? Lamig dito. Naka-aircon ba tong loob dito o ano? Baka mas malamig sa labas. So, dahil wala naman kaming breakfast, nagugutom na ako. Para may energy kami pag pinaakyat kami sa taas. Ayan tayo, dumpling soup, 75,000. Unang labas, akyat ka agad. Surprisingly, napakalamig. Kahit summer ha, sobrang init sa baba. Pero ang lamig dito. Okay, buti na lang pala. Medyo tsumibog kami bago lumabas. Grabe yung hangin. I don't know kung naririnig nyo pa ako. Eh, si Sherlyn balot na balot. Tignan mo naman ang lolo nyo. Naka-shorts. Kasi pinagpapantalong tayo pantalon. At t-shirt. Parang ako lang yung pinakamatapang dito na nag-short at t-shirt ha. Grabe yung hangin. Walang iya. Sobrang parang nagiging triple yung lamig pag umangin.
Pag di mahangin, okay lang eh. Kaya-kaya eh. Isipin mo nasa aircon ka, tapos ano, malakas na hangin. Naka-electric pang kapag. Oo, ganun. Hindi naman, kaya naman yung lamig, kaso umahangin. So bago kami umakyat, may parang ledge dito. Ang ganda ng ano, rock formation. So akit tayo dito. Sabi ni Sherlyn may parang monorail dyan. May trend dyan eh. Pala yung map. Grabe yung tarik dito ah. Parang ayaw magpaakyat ah. Hingal-hingal ang lolo't lola niya. Ayan yung train station. Mabuti naman naisip nila magkaroon ng train paakyat. Para medyo less ang ano, pagod. Pero kung trip mo lang talaga akyatin si Buddha, ito may hagdanan dyan paakyat doon. So may ticket pala tong monorail. And meron namang nabok si Sherlyn. Nice. Yeah, happy hour, buy ticket, train muna. Kasi one way lang to eh. Oh, so one way lang yung nabok ni Sherlyn na ticket. Pag pababa tayo, bibili tayong bagong ticket. Maganda, dapat dito tayo sa unahan. All aboard! Let's go. Oy, may papasukan pang tunnel. Nice. Ang tarik nung ano, grabe. Ang tarik nung akyat. Oh, grabe yung akyat to. Napakataas na natin. So high, man. Ang dami pa naglalakad dun. May bumubuga yata ng usok dun. Yung train pala na yun ay papunta dun sa highest peak. So, bumaba tayo ng train, aakyat ulit tayo dun. Yun, yung pinakatuktok. Alright, nandito tayo sa flag. Pero parang medyo konti pang akyat. May akyat pa dun eh. Pagod na ako. So ito na yung summit ng Fansipan, 3.153 Meters up, above sea level. Google nyo. and napakalamig dito. Pero mukhang kinakaya naman, mainit yung araw. Pero pag umahangin, talagang ang lamig. So nagpicture-picture na kami, marami na rin kami mga videos. Try natin umakyat doon, may parang triangle pa rin eh. Nakikita ko rin to sa mga video kanina eh. Oh, okay. Ayan o. Ito na daw yung highest peak. It's all there. Woohoo! Praise the Lord! So nakalagay dito, Sacred Peak. Ito yata yung Sacred Peak nila. And ayan na nga siguro yung pinaka highest peak ng Indochina. May mga ibang mga triangle pero parang since hindi pwede mag-picture dito, so naglagay sila ng may tatlong triangles pa rito eh. And ito nga, pwede ka kumuha ng flag. Although, walang Philippine flag dyan. Cambodia, Thailand, tsaka Vietnam. Biglang dumami tao. Nag-akyatan yung mga nasa baba rin kanina. Pero nakakuha naman kami ng maganda-gandang picture. Doon tayo sa kabilang triangle. Medyo mas konti yata tao rito eh. Parang smoke machine to. Ito yung presyo ng ticket. One-way ticket pababa, 120,000 dong. So dalawa kami ni Sherlyn ay 240,000. Parang medyo mahal siya, no? Halos parang mga kulang-kulang 300 pesos. Pababa ka doon. Pero ang igsi lang naman ng biyahe. So, feeling ko may option naman ng bumaba ng hagdanan. So, nag-decide kaming tumambay muna. May coffee shop dito sa summit eh. Bago ako umakyat, madadaan naman itong coffee shop. So, pumili lang kami ng isang drink and papahinga lang muna kami rito. Parang picture-picture lang yung dito, yung pupuntahan mo talaga, no? Saka yung view, ang kaso, pag hindi mo kayang umakyat ng mataas, tagilid ka dito. Kasi kahit may monorail, kahit magbayad ka ng monorail, hindi pa rin maiwasan na may akyat. Unless take your time kayo, akyat, tapos pahinga, akyat, pahinga, gano'n. Kaya pag nagbuka sa
sa online nito, nakalagay doon na not for mga seniors or mga mahina yung puso, ganyan. Kasi nga may mga akyat. 1 hour later. Magmo-monorail na tayo pababa. And lalagpasan natin si Buda. Kasi kailangan pa natin bumalik ng Sapa. At pupunta pa tayo dun sa Glass Bridge. Para mga from Sapa, halos ano rin siya. Para mga 30 to 45 minutes daw yung biyahe. Bye, Buds! Hindi na kami nakapunta sa'yo. And itong parang guard tower, di na rin namin napuntahan. Medyo kailangan natin magmadali papunta dun sa Glass Bridge. Sabi ko kay Sherlyn, lakad siya, video ako siya. Ganda eh, oh. Kaso lamig. Ganda yung tsura ko. Kasi hindi ako dinala ni Sherlyn ng jacket. So ayan, tamang t-shirt lang tayo at shorts. Dirap ko na lang yung pampandong niya. Grrr. So nakabalik na tayo dito sa Monghua Station. And mag-train ulit tayo pabalik doon sa Sapa. We're back at Sun Plaza, Sapa. So inantay tayo ni Kuya, yung kausap ni Sherlyn sa WhatsApp eh. Siya yung mag-atid sa atin papuntang Glass Bridge. Okay, nandito na tayo kay Kuya. Nandito na tayo sa Glass Bridge. Parang theme park din pala to. So sabi ni Kuya, yung nagde-drive sa amin, kailangan daw ng tickets. Pero may tickets na raw si Sherlyn pala. Grabe, ang ganda pala ng view dito. Grabe yung mga bundok, oh. Parang patong-patong, layer-layer ng bundok. Ang ganda. Are you happy? I'm kinda curious what we're gonna do. I'm... So saglit lang pala yun. Paakyat lang kasi kaya kailangan ng shuttle. So ayan na siya. Mag-elevator daw kami doon. Tapos ayun yung aakyatin natin. Oh. Yan. Let's go. Dalawang floor lang pala. So, kalalabas lang namin ng elevator. Picture daw kagad dito. So dun sa tuktok ng bundok yung parang Glass Bridge. Pero wala akong nakikitang hagdan. Lari cable car. Ano tayo aakyat? Ayun pala ang sagot sa tanong ko. May shuttle pala paakyat. Wala. Hindi pa nila sinagad dito sa shuttle. So ayan, at marami pa lang ngayon sasakay. So singit-singit tayo. So isang akyat lang naman nung shuttle. And nandito na kami, binaba ulit kami. I don't know kung sasakay ulit dito. Pero tignan natin. Shirley nagutom daw, bibiling kamote. So nandito na yung ating QR code na i-scan nila. Ayun oh. Thank you. At ano to? Parang train na yata niya. Sakay natin, Bia. Punta tayo na ibang dimension. So dito, sakay ulit ng elevator. Ay, kasya pa. Ang taas ng elevator, grabe. Uy! Uy, doon pala sa kabila yung view. Mamaya titignan natin yung pabalik. Ito na yung nakatusok. Alam mo alam, Glass Bridge siya. Hindi ko naman alam na bundok talaga. Para mga 3 minutes na tong elevator, di pa umihinto. So after mga 3-4 minutes yata, nakarating na rin kami rito sa Toktok. And grabe ang taas. Ito na yung Glass Bridge, oh. Bago pumasok, kailangan mo ng foot rug. Kailangan mo maglagay ng sapin. Let's go! Palabas na tayo ng Glass Bridge. Ito na siya. Para na kami ni Shirley na nakabalot ang mga sapatos. Para kasi siguro hindi magasgasan yung glass. Tapang ng misis ko. Tapang niya, no? Woohoo! Nakakapit. Okay, tayo naman. Uy! Uy! Uy, grabe! It's like you're floating! Oh! Uy, nakakatakot! Dito pa tayo sa gilid. Uy, nakakatakot! Grabe. Ang tip ko dito, huwag kang titingin doon sa baba. Tingin ka lang sa sapatos mo. Ay, katakot! Ang dami pa nating lalakarin hanggang dun.
Napawisan yung palad ko. Sa sobrang takot. Ay, nakakatakot pag tumingin ka. Hindi ko alam kung ma-overcome mo ba yung fear na ngayon, kita yung ano eh. Kita yung nilalakaran mo eh. Pero maya baka masanay na tayo. Naglakad namin forward and umabot tayo rito sa stairs. Siguro may mga sobra silang salamin nung ginagawa to. Ano. Pati yung stairs glass. Grabe, mas mataas to. At mas malaki yung ano niya. Nakarami na kami ng pictures. Kaya okay na raw si Bebe. So may pupuntahan na lang tayo isang spot pa para sa picture. Tapos balik na tayo. So pababa na tayo. Nandito tayo sa super habang elevator. Yun, nakabalik na tayo sa kuweba. And dito yung daan, sa kabilang side yung exit. Nakatanong ni Sherlyn, niisip niya kung totoong bato daw yan. Or gawa-gawa lang nila. Pero feeling ko talagang binutas nila yan eh. Totoo? Teka, ampas ko yung ulo ko. Nakabalik na tayo rito sa Sapa and mag-early dinner kami. Sabi ni Charlene, gusto niya raw i-try dito sa Paradise Restaurant. Isa raw to sa mga masasarap na pho. And actually, maganda rin yung view niya na kainan na no? Meron siyang parang mountain view sa labas. Nag-order na tayo. Pakita ko lang yung view dito sa pwesto natin habang kakain mamaya. So ganyan ang view natin habang kumakain mamaya pagdating ng orders. Ngayon ito, gutom na to. So, kumpara dun sa in-order namin kahapon na 95,000, ito 40,000 lang. Pero mas konti yung beef niya. Pero tignan natin kung masarap. 40,000? Ano lang yun? Sandaan? Grabe. Okay, next order is fresh spring roll. 50,000 ano dong lang to. So, nasa 100 plus lang. Buncha, siyempre, hindi tayo magkakamali sa buncha. Favorite ko to na Vietnamese food. 65,000 lang to. So, mga basta less than 200. Yan, kain na tayo. Ang sarap kumain, tas ganyan yung view mo. Na-testing ko na tong pho, ang sarap niya. Para sa 40,000 dong. Yung kinain ko kagabi parang 95,000. Halos doble pa presyo nun. Pero ito ang sarap. Ang sarap ng sabaw niya, malasa. Pasok na pasok sa panlasa Pinoy. Iba kasing pho, medyo matabang. Ito hindi, ang sarap niya. Sapul ka agad yung lasa niya. Tapos yung beef niya is ano naman, okay naman yung serving ng beef. Siyempre 40,000 lang to, so di siya ganun kadami ng beef kagabi. Kamusta yung buncha? Parang hindi siya parang yung pork barbecue. Ano siya? Meatballs. Saka ito, parang fried spring rolls. Masarap sana kasi medyo maanghang. Hindi ako fan ng maanghang. Pero okay man. Testingin natin tong fresh spring rolls. So, that's our day. Sobrang happy ko na natapos namin yung plano ko talaga for this day. Kasi bukas gusto ko magpapahinga na lang kami sa hotel. So, yung Pansipan, okay siyang puntahan. Wag lang yung mga yung mga mahina sa lakaran sa akyatan. Pero worth it siya for experience. Puntahan nyo. Maganda. Tapos medyo malayo lang yung Glass Bridge, pero okay din siya. Ilalagay ko yung WhatsApp number ng driver namin na nagdala sa amin doon para pwede nyo silang kontakin pag pupunta rin kayo doon. So yun lang. Tomorrow ulit magkita-kita tayo dun sa pinaka-inaabangan ko na part, yung hotel na binuko. Bye!